Kabanata 511. Nahihirapang magsalita si Thea. Pagtingin sa ekspresyon ni Thea. Alam ni Gladys na may nangyari kagabi. Kaagad. Nag-utos siya. Spit it out. Naglinis si Thea. Sinabi niya sa kanila ang lahat ng nangyari sa hapunan kagabi. Gayunpaman. Pagkatapos lumitaw ang Watsons at Zenozas. Inakay siya ni Zara. Hindi niya alam kung ano ang nangyari pagkatapos noon. Napalingon muli ang lahat kay James pagkatapos noon. Nagsabi ba siya ng totoo? Talaga bang tinalo niya ang Watsons at Zenozza sa pagsusungit? Sa pagtingin sa kung gaano nalilito ang lahat, nagpasya si James na gawing mas madali ang mga bagay para sa kanila. Kahit kailan ay hindi sila maniniwala sa kanya. Sige, eto ang nangyari. Isang taong nagngangalang Zane Dawn ang tumulong. Zane Dawn. Nataranta ang lahat. Sino siya? Ano? Parang natauhan si Lex. Zane Dawn. Si Zane mula sa Hilaga. Ang tinatawag na lahat ng hari ng pagmimina. Oo. Sabi ni James. Iyon ang isa. Napatingin si Lex kay James. Napakahalaga ni Zane sa norte. Ang Dons ay napaka-impluwensya. Kahit na ang 5 Provinces Business Alliance ay walang kapantay para sa kanila. Bakit niya tayo tutulungan? Mukhang tuwang-tuwa si James. Bumalik sa akin ang lahat. Nailigtas ko ang anak ni Zane na si Cynthia kahapon ng nagkataon. Kaya tinulungan niya akong magpasalamat bilang kapalit. Nawala ang kalituhan ng lahat. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lex. Kahit ano paman, utang na loob pa rin namin sa iyo ang pasasalamat sa pagtulong sa amin na malampasan ito. Parte ka na ng pamilya namin ngayon. Ang sinumang magbanggit ng diborsyo ay itataboy sa labas ng bahay. Lolo, dahil lang kay Thea kaya nagkagulo tayo noong una. Bakit natin dapat pasalamatan si James dahil nailigtas lang niya ang kanilang anak ng VIP? Eksakto. Kung hindi dahil sa kanila, hindi tayo maghihirap ng ganito. Ang lahat ng mga kalahan ay hindi nasisiyahan. Ngumiti lang si James. Hindi niya kailangan ng kanilang pagkilala o pag-aproba. Wala rin siyang pakialam kung ano ang iniisip ng mga ito tungkol sa kanya. Basta't inaprubahan siya ni Thea. Sapat na. Pagod na si James sa pakikipag-usap sa mga kalahan. Sa sobrang daming pinagdaanan. Ganoon pa rin ang ugali nila. Darling, punta tayo sa Medical Street ngayon. Sa komperensya, ilalagay ko ang aking makakaya. Ang pamagat ng The Best Doctor ay magiging akin. Oo, tumango si Thea. Hinawakan ni James si Thea at lumabas. Nagmaneho sila papunta sa Medical Street. On the way there, Thea asked, "Honey, si Zane ba talaga ang naglinis ng gulo natin?" Oo, then anong nangyari kagabi? Bakit ka hinuli ng pulis? Paliwanag ni James. Nataman ko sina Francis at Sean. Galing sila sa mga importanteng pamilya. Kaya gumawa sila ng police report. Gayunpaman, kapag nandoon na si Zane, hinayaan na nila ito. Kung gayon, ano ang buong bagay tungkol sa espada kahapon? Nasa dilema si James. Ano kaya ang sasabihin niya kay Thea? Iilan lang ang nakakaalam tungkol sa Blade of Justice. Wala lang. Espada lang ang ginawa ni Henry. Hindi alam ni James kung ano ang sasabihin. Kaya gumawa siya ng isang bagay sa kalahating puso. Naghihinala pa rin si Thea. Ngunit hinayaan niya itong dumausdas. Hanggat ligtas si James. Walang ibang mahalaga. Nagpatuloy si James sa pagmamaneho. Bigla siyang nakaramdam ng hindi magandang pakiramdam. Mahal, maupo ka. Tatanungin pa sana ni Thea kung bakit. Pero pinaandar ito ni James at pinaharurot ang sasakyan. Halos malaglag si Thea sa kinauupuan niya. Matapos bumili si James. Higit sa 10 sasakyan sa likod niya ang ginawa rin.
Isang lalaking nakaitim na jacket at itim na cap ang tumayo sa sunroof sa isa sa kanila. May rocket launcher sa balikat niya. Nakita lahat ni James sa salamin. Nagsumpa siya. Be asterisk starred. Nasa syudad kami. How dare they? Kabanata 512. Kung sino man sila. Nagulat si James sa pagiging blatant nila. Hindi ito ang hangganan ng Southern Plains. Ito ay isang maunlad, mapayapang lungsod. Pagtingin niya sa salamin, pinag-aralan niya ang sitwasyon. Ang rocket launcher ay diretsyong nakatutok sa kanyang sasakyan. Bahagya siyang nag-alala. Kung magpapaputok sila, malamang na maiiwasan niya ang pagbaril. Ngunit magkakaroon pa rin ng ilang mga pinsala at pagkamatay dahil napakaraming mga sasakyan sa kalsada. Gayunpaman, ang kanyang pag-aalala ay para sa wala. Hindi sila nagpaputok. Anong ginagawa nila? Natarante siya. Siya ay hamabi sa loob at labas ng trapiko. Lumiko sa highway. Pagkatapos, nagsimula siyang magtungo sa mga suburb. Siya ay nagmamaneho ng isang Volkswagen na hindi lamang higit sa 20,000 dolyar. Ang kotse ay tumatakbo na sa 200 kilometro bawat oras habang ang makina ay tumatakbo sa 7,000 revolusyon. James, anong ginagawa mo? Masyado kang mabilis magmaneho. Tumigil ka. Namumutla si Thea habang inihagis mula kaliwa pa kanan. Naiinis siya kaya nasusuka siya. Muli siyang tumingin sa salamin. Natuklasan niyang hinahabol pa rin siya ng mga sasakyan. Lalong lumaki ang pagkalito niya. Nagkaroon sila ng bawat pagkakataon na pasabugan ang kanyang sasakyan. Kaya bakit hindi nila ginawa? Sa wakas ay narating niya ang mga suburb at huminto sa isang abandonadong lugar. Sa sandaling huminto siya, binuksan ni Thea ang pinto at nahulog sa isang bonton. Nasusuka sa gilid ng kalsada. Huminto rin ang lahat ng sasakyang humahabol. Napansin ni James na maraming tao ang lumabas sa mga sasakyan. Nakatayo siya sa harap ng kanyang sasakyan. Nalilitong nakatingin sa kanila. Sinundan nila siya, ngunit hindi nila inatake. Obviously, gusto nila siyang mag-isa. James. Lumapit ang isang lalaki. Nakasuot ng itim na jacket at shades. Mga 5 taong gulang siya at maitim ang balat. Tinitigan siya ni James. At ikaw ay, binato siya ng medyo may edad na lalaki ng maliit na vial. Sinalo ito ni James. Nakatingin sa ibaba. Isa itong crystal vial na naglalaman ng asul na likido. Kumunat ang noo niya. Ngumiti ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Uminom ka. Naghanda si James na maglunsad ng isang palihim na pag-atake. Mukhang alam ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang iniisip ni James. Pwede mong subukan. Lahat ng tao dito ay mamamatay. Ngunit ipinangako ko na ang iyong asawa ay mamamatay din. Inikat ni James ang kanyang mga balikat at tiningnan ang asul na likido sa vial. At least sabihin mo sa akin kung ano iyon. Sabi ng lalaki, huwag kang mag-alala, hindi ka nito papatayin. Mawawalan ka ng pang-amoy. At makita ang iyong mga paa. Iyon lang. Ito ay magtatagal sa araw. Kapag tapos na ang medical conference, babalik ka sa normal. Sa wakas naintindihan na ni James. May ayaw sa kanya sa medical conference. Pero ayaw din nilang patayin o baka alam nila na hindi nila kayang patayin. O wala silang lakas ng loob. Kaya naman nakaisip sila ng ganitong trick. Para manhid si James at higpitan ang kanyang mga galaw para hindi niya magamit ang kanyang mga silver needles at makarating sa medical conference. Kapag nainom mo na, sabay-sabay tayong aalis. Hindi ka na namin guguluhin pa. Siyempre, maaari mong piliin na huwag din itong inumin. Sabay tayong mamamatay. Kinahit ni James ang takip at nilunok ang laman. Inihagis ang vial sa isang tabi. Nang tumingin siya sa kanila, tinanong niya, magaling ba tayo? Agad naman silang tumalikod para umalis. Tumawag si James. Tahan na. Huminto sila.
With a dark expression, James asked, "Sino ang nasa likod nito? Sino ang pumipigil sa akin na dumalo sa medikal na kumperensya? May nangyayari ba sa medical conference?" Sinalubong siya ng katahimikan. Sumakay ang mga humahabol sa kanya sa kanilang mga sasakyan at umalis. Nagsusuka pa si Thea. Masyadong mabilis ang pagmamaneho ni James. Naghahabi sa loob at labas ng trapiko. Sobra na para sa kanya. Alam niyang may bumubuntot sa kanila. Alam niyang nag-uusap sila ni James. Ngunit wala siyang estado para malaman ito. Hinintay ni James na makaalis ang lahat ng sasakyan bago niya ilabas ang asul na likido. Kahit na iniluwa niya ang karamihan, may kaunting halaga ang nakapasok sa kanyang katawan at daluyan ng dugo. Mabilis siyang naglabas ng ilang pilak na karayom at ipinasok sa kanyang katawan. Ginamit ang mga iyon para ilabas ang asul na likido sa kanyang katawan. Nang matapos ang pagsusuka ni Thea, mas gamaan ang pakiramdam niya. Pinunasan niya ng tisyo ang bibig niya at naglakad papunta kay James. Kabanata 513. Itinapon ni James ang kanyang shirt. Puno ng pilak na karayom ang kanyang katawan. Ang ilan sa kanila ay may mga asul na patak sa kanila. "James, anong nangyayari?" Inalis ni James ang mga karayom sa dibdib at braso. Ngumiti kay Thea. "Di huwag kang mag-alala, ayos lang ako." Bato ang ekspresyon ni Thea. "Tinanggap mo ba akong tanga? Sino ang mga taong iyon? Ano ang ibinigay nila sa iyo?" "Wala akong ideya." Seryoso ang itsura ni James. Hindi niya alam kung sino sila. Hindi rin niya alam kung ano ang ibinigay ng mga ito sa kanya. Iniluwan na niya ang karamihan nito at ginamit ang mga karayom para ilabas ang mga labi. Ngunit may maliit na halaga ang nakapasok sa kanyang daluyan ng dugo. Naramdaman niya ang pag-angat ng kanyang katawan. Talaga, hindi siya pinaniwalaan ni Thea. "Darling, hindi ko talaga alam." Then, kumusta ang pakiramdam mo? Hindi ka masyadong maganda. Dapat ba tayong pumunta sa ospital? Napansin ni Thea na mas masama si James kaysa dati. Nag-aalala siya. Kaya pinuntahan niya ito at tinulungang itayo si James. Iwinagayway ang kanyang kamay. "Huwag kang mag-alala. Mawawalan ako ng pang-amoy at baka ma-restrict ang mga galaw ko. Yun lang. Pinatalsik ko na ang karamihan. Ngunit mayroon pa rin. Parang hindi ako marunong magmaneho. Kaya kailangan mong gawin ito." Sinubukan ni James na maglakad. Kaya niyang maglakad. Ito ay gayunpaman, medyo matigas. Tinulungan siya ni Thea. Nag-wave ulit ng kamay si James. "Huwag kang mag-alala. Kaya ko pa namang maglakad mag-isa. Kailangan kong malaman kung ano ang ginagawa nito bago gumawa ng isang antidote." Dahan-dahan siyang sumakay sa passenger seat. Pumasok si Thea sa driver's seat. Muli siyang nagmamaneho patungo sa lungsod. "Honey, sigurado ka bang okay ka lang? Huwag kang mag-alala, focus ka sa pagmamaneho." Tinanong ni Thea, "Uuwi na ba tayo? O pupunta tayo sa Medical Street?" Sa Medical Street? Siyempre, ang medical na conference na ito ay hindi katulad ng iba. Bakas sa mukha ni James ang pagtataka. Unang araw pa lang, may sumusubok na. Pigilan siya sa pagpunta, may isip na lamang ng isang tao ang lahat ng pananabik sa medikal na kumperensya. Paano niya ito na-miss? Ano ang tungkol sa iyong katawan? Nag-aalala si Thea, nakakaiyak kanina. Halos ilang beses na silang mabangga. Napangiti si James. "Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ako." Si James ay isang doktor at kilala niya ang kanyang katawan. Hindi magiging mahirap na gumawa ng isang antidote. Hindi na umimik si Thea at tumutok sa daan. Kinuha ni James ang phone niya. Pakiramdam niya ay gawa sa bato ang kamay niya. It took a monumental effort to hold his phone. Hindi na ito nakayuko. Kung ibaluktot niya ang kanyang kamay, masakit ang kanyang braso. Tinawagan niya si Jay. "Nasaan ang impormasyong hinihingi ko? Kahapon,
Ginamit ni Jay ang lahat ng mga problema ng kanyang underground intelligence network para maglunsad ng investigasyon. Hindi pa sila nakakakuha ng anumang impormasyon tungkol sa Dr. King. Ilang surface level na impormasyon lamang. Nakakuha lang ako ng ilang surface level na impormasyon. James, ipadala mo sa akin. Nakuha ko. Binaba ni Jay ang tawag at ipinadala ang impormasyon kay James. Nakatanggap ng email si James. Binuksan niya ito. May mga kalakip na larawan. Ang lalaki sa larawan ay mukhang mga 60 taong gulang. Nakasuit siya at medyo maputi. May balbas siya. Jonathan Harris. Tunay na pangalan. Miles Cash. Ninuno. Ulap na lungsod ng Seoul. Lumipat sa Goryeo noong siya ay 30 at pinalitan ang kanyang pangalan ni Jonathan Harris. Kasalukuyang chairman ng National Doctors Association of Goryeo. Binasa ni James ang mensaheng ipinadala ni Jay. Ang mga nilalaman ay simple. Ang impormasyon ay basic. Napatingin dito si James at nawala sa kanyang pag-iisip. Si Jonathan Harris ba ang Dr. King na binanggit ni Willie sa Mount Thunder Pass? Siya ba ang nasa likod ng labanan doon? Natagpuan ito ni James na hindi malamang. Si Jonathan Harris ay isang doktor lamang. Si Goryeo ay isa sa 28 bansa. Ngunit ito ay isang maliit na bansa. Imposibleng siya ang mastermind sa labanan sa Mount Thunder Pass. O baka hindi naman si Jonathan. Baka ibang tao ang totoong utak. Ipinilig ni James ang kanyang ulo para alisin ang kanyang iniisip. Pumikit siya at nagpahinga. Maingat na nagmamaneho si Thea. Hindi nagtagal. Nakarating sila sa lungsod at nakarating sa Medical Street. Kakasimula pa lang ng medical conference. Dahil puno ng pedestrian ang Medical Street. Walang mga sasakyan ang pinapayagan. Puno ang mga parking lot sa malapit. Kaya sa parking lot na lang ang layo ni Thea. Sumakay sila ng taxi papuntang Medical Street. Puno ng tao ang kalsada. Hinawakan ni Thea si James. Mabagal siyang naglakad na parang inukit sa kahoy. Honey, sigurado ka bang okay ka lang? Dapat ba tayong pumunta sa ospital? Napatingin si Thea kay James. Maging ang kanyang mukha ay nagsimulang maging matigas at walang ekspresyon. Siya ay labis na nag-aalala. Ginalaw-galaw ni James ang kanyang mga labi. Hindi naman. Bakit hindi mo ako dadalhin sa Eternality Hospital dahil bukas na naman ito ngayon? Alam ko kung paano itapon ang mga lason sa aking katawan. Magiging maayos din ako pagkatapos kong maalis ito. Sige, pumayag naman si Thea. Iginiya niya si Thea papunta sa Eternality Hospital. Gayunpaman, masyadong mabagal si James. Honey, bakit hindi kita buhatin sa likod ko? Isa sa tingin ko ay hindi. Maraming tao dito. Ayokong gumawa ng eksena. Magiging maayos din. Yumuko si Thea. Hinihimok si James na sumakay sa likod niya. Napaisip si James. Masyadong matagal bago makarating sa Eternality Hospital kasama ang kanyang kondisyon. Maingat siyang umakyat sa likod ni Thea. Nahihirapang tumayo si Thea at nasa likod niya si James. Ang kalye ay puno ng mga mamamayan at mga mamahayag. Marami ang nakasaksi sa eksenang ito. May ilan na nakaturo sa kanila. Habang ang ilan ay near-record ito sa kanilang mga phone. Walang pakialam si Thea, binuhat niya si James at naglakad ng mabilis hanggat kaya niya. Makalipas ang kalahating oras, sa wakas ay nakarating na sila sa Eternality Hospital. Ang ospital ay isinara, ngunit ang mga kalahan ay naroon. Gayunpaman, ang lahat ng mga doktor na kanilang pinagtatrabahuhan ay nagtatrabaho na ngayon sa ibang mga ospital. Sa harap ng ospital, pinababa ni Thea si James. Huminga siya ng malalim. Puno ng pawis ang mukha niya. Pabirong sinaman niya ng tingin si James. Napakabigat mo. Pagod na pagod ako. Samandal si James sa threshold ng ospital at dahan-daang naglabas ng sigarilyo. Humihit-hit ito ng pantay-pantay.
Lumabas si Lex at nakita ang eksenang ito. Tinanong niya, James, ano ang nangyayari? Dahan daw ang sumagot si James. Wala. Sumunod sina Howard, John, at ang iba pang pamilya. Ang iba pang mga ospital ay puno ng pagsabog. Ngunit ang Eternality Hospital ay nanatiling walang laman. Napabuntong hininga si Weston. Kami ay naghihirap dahil sa Watsons at Zenoses. Kumita kami ng $30 milyong sa unang 3 araw ng medikal na komperensya noong nakaraang taon. Mukhang wala tayong kikitain ngayong taon. Naunawaan ni James kung paano halos gumagana ang medikal na conference. Ang medikal na komperensya ay umaakit sa mga tao mula sa buong mundo na nagpapagamot sa Medical Street sa Kensington. Marami sa mga ospital ang nagsikap na kumuha rin ng mga pasyente. Ang unang 3 araw ay para sa paggamot ng paggamot. Ang ika-4 na araw ay magsisimula na ang kompetisyon. Gayunpaman, napakaraming institusyong medikal sa Medical Street. Mayroong higit sa 10,000 sa kanila sa kabuuan. Mas dumami pa ang mga doktor. Milyon sa kanila. Hindi lahat sila ay para sa kompetisyon. Dito pumasok ang pagtatanghal ng unang 3 araw. Ang bawat pasyente na ginagamot ay naitala sa system upang maging kwalipikado para sa panghuling kompetisyon. Ang isa ay kailangang kabilang sa listahan ng 100. Pinili batay sa mga paggamot na kanilang pinangangasiwaan sa unang 3 araw at isang sistema ng pagboto ng publiko. Ang paggamot ay umabot ng 50%. Habang ang pagboto ay umabot ng isa pang 50%. Upang matukoy ang ranggo, parehong isasaalang-alang ang nasa itaas. Nang marinig ang reklamo ni Weston, dahan daw ang sinabi ni Jans. Di huwag kang mag-alala. Nandito ako ngayon. Sisiguraduhin kong makukuha ng Eternality ang sandali nito. Dalhin mo ako sa loob. Kailangan kong gumawa ng antidote. Hinahabol pa ni Thea ang kanyang hininga. Ngunit agad niyang pinuntahan si James at tinulungan ito sa ospital. Pinagmasdan ng mga kalahan si James. Na matigas at mabagal. Natarante sila. Ano ang nangyayari? Kabanata 515. Sa loob ng ospital. Umupo si James. Thra, tanggalin mo ang sando ko. Sige. Sinunod naman ni Thea. At ang aking pantalon. Ano? Natigilan si Thea. At namula siya. Mahal, anong ginagawa mo? Gawin mo na lang. Sige na. Tinanggal ni Thea ang pantalon ni James. Naka-underwear lang siya. Ihanda mo ang mga pilak na karayom. Sige. Mabilis na inihanda ni Thea ang mga pilak na karayom. Pumasok ang mga kalahan. Nalilitong nakatingin sa halos hubot-hubad na si James. Tinuya siya ni Tommy. James, basura ka. Anong ginagawa mo ngayon? Hindi pinansin ni James si Tommy. Hindi nagtagal. Bumalik si Thea, dala ang mga pilak na karayom. Narito ang mga pilak na karayom. Honey, tanong ni James. Thea, naaalala mo ba ang librong ipinakita ko sa iyo tungkol sa mga meridian at acupuncture point? Naaalala mo pa ba kung paano ipinamahagi ang mga puntos? Hindi. Hindi talaga. Maari mo bang kunin ang libro? Hindi alam ni Thea kung ano ang binabalak ni James. Ngunit ang Eternality Hospital ay may maraming librong tulad nito. Mabilis. Sinubukan niyang hanapin ang isa sa kanila. Pagkatapos noon, dinala niya ito kay James. Ngayon, kumuha ka ng pilak na karayom at sundin ang aking mga tagubilin. Idikit mo kung saan ko sinasabi sa'yo. Sige, ilagay mo dito. Hindi masyadong malalim. Para lang sa tip para makapasok. Si Thea ay hindi pa nakapag-acupuncture dati. Matapos marinig ang sinabi ni James, kinuha niya ang isang pilak na karayom at binuklat ang libro upang matukoy ang tumpak na lokasyon. Hinawakan niya ang karayom sa kanyang kamay. Hindi naglakas loob na gawin iyon. Honey, natatakot ako. Huwag kang mag-alala. Gawin mo na lang. Huminga ng malalim si Thea at maingat na tinusok ng karayom si James.
Asterisk kung gayon her. Dito. At dito. 1/5. Jarn's cry na nagtuturo sa kanya. Tinitingnan ni Thea ang aklat sa bawat oras bago niya matukoy ang mga tumpak na lokasyon kay James. Naglagay lang siya ng mga karayom pagkatapos niyang masiguro. Unti-unting lumipas ang oras maya-maya. Si James ay puno ng pilak na karayom. Siya ay isang kakaibang tanawin na may nakatusok na mga karayom sa kanya kung saan-saan. Ngayon, honey, pumikit si James. Sinusuri niya ang bilis ng pagdaloy ng kanyang dugo. Darling, kurutin mo ang pulso ko. Pinch it hard for 5 seconds. And then release it. Patuloy na bili ni James kay Thea. Sinunod ni Thea ang utos niya. Dahan-dahan. Ang mga karayom ay naglalabas ng ilang asul na likido. Ito ang lason na nainom niya kanina. Gamit ang mga karayom, hinarangan niya ang mga acupressure point para mapaalis ang lason. Tapos na. Ilabas mo ang mga karayom. Sige. Mabilis na tinanggal ni Thea ang mga karayom. Nang matanggal lahat ng karayom, tumayo si James at ginalaw ang katawan. Medyo nanigas pa siya, pero mas gamaan ang pakiramdam niya. Kumuha siya ng panulat at papel at nagmadaling isulat ang isang race eta. Ipinasa ito kay Thea. Sinabi niya, pakiusap, tulungan mo akong makuha ang mga sangkap na ito para sa akin at maghanda ng isang concoction. Magiging okay na ako bukas. Sige, tumango si Thea. Tapos, sumimangot siya. Umalis na ang lahat ng doktor. Hindi ko alam kung paano gawin. Gagawin ko. Lumapit naman si Lex na kanina pa nagmasid. Dati nang naging doktor si Lex. Kahit na hindi siya eksperto, alam pa rin niya ang paraan sa paggagamot. Napatingin ang lahat kay James. Ano ang sinusubukan niyang gawin? James. Ano, hindi napigil ang itanong ni John. Napangiti si James. May sumubok na pigilan ako sa pagdalo sa medical conference at pinilit akong makain ng lason. Nawalan ako ng pang-amoy at pansamantalang napigilan ang aking mga galaw. Kabanata 516. Nang marinig ang sinabi ni James, kinutya siya ng mga kalahan. Ang asawa ni Howard, si Jolie, ay may sarkastikong sinabi, James, hindi mo ba masyadong pinahahalagahan ang iyong sarili? Naisip mo ba na ikaw ay isang henyong doktor dahil lamang sa mayroon kang ilang kaalaman sa medisina? Mayroong milyon-milyong mga doktor sa Kensington. Kahit sino sa kanila ay mas magaling kaysa sa iyo. Eksakto, sang-ayon ni Tommy. Wala kang silbi maliban sa pagmamayabang. Hindi nakipagtalo sa kanila si James. Ang mga kalahan ay hindi kailanman nakita ng mata sa kanya. Kinukutya nila siya sa bawat pagkakataon. Nasanay na siya kaya walang kwenta ang makipagtalo. Nagtanong si Thea, honey, matutulungan mo ba ang eternality na bumangon mula sa abo? Ano ang kinalaman ng eternality sa akin? Walang ingat na sabi ni James. Gusto kong ang Pacific. Hindi. Century. Ay gumawa ng marka sa medikal na komperensya sa oras na ito. Bullshit. James. Tingnan natin kung paano mo matulungan si Century. Isinara na ang mga factory lot at opisina. Ano pa ang magagawa mo? Sinimulan na naman ng mga kalahan ang kanilang sarkastikong pahayag. Thea, tingnan natin si Century. Sige, tumango si Thea. Umalis silang dalawa sa eternality. Hindi nagtagal. Nakarating sila sa isang ospital na katamtaman ang laki. Matatagpuan sa isang mas tahimik na bahagi ng Medical Street. Mayroon lamang itong isang pasukan. Binago ni Thea ang pangalan nito mula Pacific patungong Century. Ngunit pansamantala itong nagsara sa parehong araw. Sa harap ng Century Hospital, may mga ilang kahoy na bangko. Isang mukhang bored na doktor ang umupo sa isa sa kanila. Si Trevor at ang kanyang pamilya ay abala sa pamamahagi ng mga flyer sa kalye. Halika, tingnan mo ang Century Hospital. Pinangunahan ng isang dalubhasang doktor na May 30th taong karanasan.
Libre ang mga bayad sa konsultasyon habang 50% ang bayad sa medikal. Si Trevor, ang kanyang mga anak na sina Larry at Quinlan, at ang kanyang apo na si Quinton ay namamahagi ng mga flyer sa harap ng Century Hospital. Kinuha at itinapon ng mga dumaraan sa basurahan nang hindi man lang tumitingin. Lumapit sina James at Thea. Ma'am. Lumapit sa kanila ang buong pamilya. Tinanong ni Thea, Lolo, kumusta ang mga nangyayari? Mukhang nagbitiw at malungkot si Trevor. Napakaraming ospital at doktor sa Medical Street. Ang isang maliit na ospital na tulad namin ay tiyak na sa talunan. Lahat ay pumunta sa malalaking ospital para magpatingin sa mga kilalang doktor. Lolo, sabi ng isang boses. Inabot ni Quinton ang phone niya. Higit sa 200,000 tao ang gumawa ng appointment sa Herbal Biotech. Dahil wala si Dr. Fallon, lahat sila dumagsa kay Christine. Siya ay may higit sa 80,000 mga appointment. Tinitingnan ni Quinton ang app na espesyal na nilikha para sa medikal na kumperensya. Maaaring i-download ng lahat ang app at piliin ang kanilang gustong doktor. Maaari din nilang ma-access ang mga appointment para sa bawat ospital at doktor. Nang marinig ang sinabi ni Quinton, napabuntong hininga si Trevor. Paano natin maihahambing sa Herbal Biotech? Nandyan si Dr. Fallon, at mas magaling pa sa kanya ang kanyang apo. Kahit na ang iba pang mga doktor doon ay kilalang kilala. Sa sandaling iyon, dumating si Howard at ang kanyang pamilya. Sa pagtingin sa kung gaano walang laman ang Century Hospital, nagtawanan sila. Nakikita kong walang tao dito. Napakatahimik dito. Paano ka makakakuha ng anumang mga customer? Kahit may sakit ako, hindi ako pupunta dito. Tingnan mo, isa lang ang pasukan. Napakaliit nito. Anong kahihiyan? Nagsimulang maghiyawan ang mga kalahan. Quinton shot back. Wala rin akong nakikita sa eternality. Kahit ang mga doktor mo ay umalis na. How dare you? Nagngangalit si Tommy. Handa siyang suntukin. Anong ginagawa mo? Lumapit si Lex. Sinisigawan si Tommy. Tumigil si Tommy. Tumingin si Trevor kay Lex. Naramdaman ang lahat ng uri ng masalimuot na damdamin. Ilang taon na ang lumipas. Ngunit hindi pa nakarating si Lex sa kanyang ospital. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 20 taon. Trevor, nakasandal si Lex sa kanyang tungkod habang papalapit. Mukha siyang nag-resign. Nag-away kami dahil sa mga ari-arian ng pamilya namin all those years ago. Napakatagal na. At pareho na tayong nasa dulo ng ating buhay, pwede ba nating hayaan ito? Napatingin si Trevor at ang kanyang pamilya kay Lex. Ano ang sinusubukan niyang laruin? Hoy! Tungkol saan ang ekspresyon? Mayabang na tanong ni Tommy. Itinuro niya si Trevor at ang kanyang pamilya. Sumisigaw. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng lolo ko? Tommy, shut your mouth. Sabi ni Lex. Oo, Lolo. Ginawa ni Tommy ang sinabi niya. Tumingin si Lex sa isang nanlulumong Trevor at bumantong hininga. Pagkatapos ng lahat ng ito, sa wakas ay natauhan na ako. Bakit hindi natin hayaang lumipas ang nakaraan? Pamilya tayo. Hindi natin kailangang ipagpatuloy ito. Sa narinig niyang sinabi ni Lex. Tuwang-tuwa si Thea. Tuwang-tuwa. Sinabi niya, Lolo, napakasaya ko na maaari mong pabayaan ang mga bagay-bagay. Ngayon ay maaari na tayong mamuhay ng magkakasundo bilang isang pamilya muli. Anong pamilya? Malungkot na sabi ng anak ni Larry na si Quinton. Noong mayaman ang mga kalahan. Sumagi ba sa isip nila? Ngayong nagkakaproblema sila, inabot nila, labis na lumiwanag ang mukha ni Trevor. Ang nakaraan ay nasa nakaraan. Nakalimutan ko na ang lahat. Sa wakas ay may napagkasunduan ang dalawang matanda. Gayunpaman, mahigit 2 taon na silang hindi nakakausap. Ang dalawang pamilya ay hindi rin pamilyar sa isa't isa. Medyo naging awkward ang mga pangyayari.
Pagkatapos magpaalam ni Lex kay Thea, pinangunahan niya ang lahat pabalik sa eternality. Napatingin si Thea kay James. Ano ngayon, honey? Nakaupo si James sa entrance ng Century Hospital. Nakatingin sa mga taong dumadaan. Kaninang umaga, pilit siyang pinakain ng lason. Ang taong nasa likod nito ay napakaraming tao sa kanyang beck and call. Naglakas loob pa siyang gumamit ng rocket launcher sa lungsod. Kung sino man ito ay dapat na makapangyarihan. Gayunpaman, natay. Ang gusto lang nila ay huwag siyang sumali sa medical conference. Bakit, honey? Oo, natauhan si James. Napatingin kay Thea. Anong meron? Ano bang iniisip mo? Mukha kang naliligaw. Wala. Ikan-away ni James ang kanyang kamay. Thea, bakit hindi ka mag-log-in sa app at magparehistro bilang isang doktor sa ilalim ng Century? Ngunit hindi ko alam ang unang bagay tungkol sa pagiging doktor. Mukhang problemado si Thea. Iwan mo na yan sa akin. Napangiti si James. Kung gusto ng kabilang partido na maglaro, kasama siya. Gayunpaman, hindi pa niya maihahayag ang kanyang kamay. Kaya ang tanging magagawa niya ay tulungan si Thea mula sa mga anino. Hanggat makapasok si Thea sa top 100 at makapasok sa panghuling kompetisyon. Natural na malalaman niya kung ano ang gusto ng kalaban. Sinabi sa kanya ng kanyang instinct na may namumuong problema sa medical conference. Sige, hindi na nakipagtalo pa si Thea. Binuksan niya ang app at nagparehistro bilang isang doktor sa ilalim ng Century Hospital. Pagkatapos noon, binasa niya ang mga patakaran para makapasok sa 100. Upang mapabilang sa 100, kailangan niyang gamutin ang mga pasyente at mang-alap ng mga boto. Ang bawat pasyente ay hindi katumbas ng isang boto. Pagkatapos ng paggamot, ang bawat pasyente ay magkakaroon ng pagpipilian na bumoto para sa doktor na gumamot sa kanila. Depende sa kung sila ay nasiyahan o hindi. Nagkaroon din ng popularity vote sa app. Ang kailangan lang gawin ng isa ay bumoto para sa kanyang paboritong doktor. Ang lahat ay maaaring bumoto ng isang beses sa isang araw. Pagkalipas ng 3 araw, pagsasama-sama ang mga boto sa katanyagan at paggamot. Ang nangungunang 100 doktor na may pinakamaraming boto ay magiging itsura para sa kompetisyon. Honey, ito ay masyadong mahirap. Hindi ko alam ang unang bagay tungkol sa pagiging doktor. Paano ko dapat ituring ang mga pasyente at pasayahin sila? Mukha namang naguguluhan si Thea. Ngumiti si James. Well, maaasahan mo ako. Higit pa rito. Ikaw ang pinakamagandang babae sa Kensington. Mahal ka ng mga tao. Hanggat nakarating ang iyong mensahe sa homepage ng app, iboboto ka ng mga tao. Ang paggawa ng tanong 100 ay hindi magiging isang problema. Inilibot ni Thea ang kanyang mga mata. Iniisip niya kung ano pa ang mga pakulo ni James. Sino ang nakakaalam na gagamitin niya ang kanyang kagandahan bilang dahilan para makakuha ng mga boto? Kahit na nakakuha ako ng sapat na sikat na mga boto, ang mga ito ay hindi bababa sa 50%. Wala akong anumang kaalaman sa medisina. Paano ako makakalap ng mga boto mula sa mga pasyente? Hinding-hindi ako makakasama sa top 100. Misteryosong ngumiti si James. Hayaan mo na yan. Bakit hindi ka mamasyal sa labas? Ako na ang bahala sa iba. Tumango si Thea. Nagbitiw. Sige na. Pambihira itong abala sa Medical Street ngayon. Gusto niyang makita ito para sa kanyang sarili. Umalis siya pagkatapos niyang magpaalam kay James. Nagpatuloy si James sa pag-upo sa entrance ng Century Hospital. Kinuha niya ang phone niya at tinawagan si Jay. Bilang helmsman ng Herbal Biotech, si Jay ay bihirang makuha para sa konsultasyon. Noon lang, siya ay nasequester kasama ng iba pang mga eksperto sa medikal na mundo. Tinatalakay ang nilalaman para sa kompetisyon. Nagring ang personal niyang phone.
Tiningnan niya ito. Nang mapansin niyang si James iyon ay agad siyang tumayo at pumunta sa isang sulok. Marahan niyang sinabi, "Ano na, James?" May sigarilyo si James sa bibig. Carelessly, he said, "Kaninang umaga, may humabol sa akin, pero hindi nila ako pinatay. Ang ginawa lang nila ay pananakot sa akin kasama ang aking asawa at pinilit akong uminom ng lason. Pinaghigpitan nito ang aking mga paggalaw at nawala ang aking pang-amoy. Ayos ka lang. Siyempre ako. Bakit mo ako tinatawagan?" Utos ni James. Gamitin ang Underground Intelligence Network para imbestigahan kung sino ang nagtatangkang pumatay sa akin kaninang umaga. Kailangan kong malaman kung sino ang nasa likod nito. Ngunit kailangan ko ring hindi malaman. James. Kasi simula pa lang ng medical conference. Marami akong ginagawa. Si Ron ay ganap na kinuha ang network. Pwede mo ba siyang tawagan ng diretso kung may gusto kang malaman? May iba pa. Sabihin mo sa akin. Medyo naiinip na si Jay. Sabi ni James. Ang asawa ko na si Thea ay nagparehistro bilang isang doktor sa ilalim ng Century Hospital. Ikaw ang henyong doktor sa huling pagkakataon. Binuo ng Herbal Biotech ang app sa pakikipagtulungan sa iba pang malalaking organisasyon. Mag-isip ng isang paraan upang ilagay ang impormasyon ng aking asawa sa homepage. Gusto kong makakuha ng mas maraming boto ang aking asawa. Ginagawa ko na. Inaayos ko na. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, tumawag si Jay sa technical department. Sinabi niya sa kanila na ilagay ang impormasyon ni Thea sa homepage para sa karagdagang exposure. Tinawag ni James si Scarlett pagkatapos noon. Kinuha ni Scarlett at sinabing, "James." Nag-utos si James, mag-hire ng ilang tao para makipag-appointment sa aking asawa sa Doctor App. Ano? Hindi ito maintindihan ni Scarlett. Hinihiling ba niya sa kanya na gumastos ng pera sa mga appointment para sa mga medikal na konsultasyon? Ano ang nangyayari? James, anong balak mo? Tumawa ng mahina si James. Nako, wala lang. Sinusubukan kong gawing reputasyon ang aking asawa sa medikal na komperensya. Kailangan niyang makapasok sa top 100 para maging qualify sa kompetisyon. Nakuha ko. Ilang tao ba ang makukuha natin? Sabi ni James. Tingnan ang app. Hanggat lampasan natin ang sinumang nasa unang lugar ng 10 o 20,000 appointment. Magaling tayo. Ginagawa ko na. Inaayos ko na. Binaba ni Scarlett ang tawag, she Saturday in her office after that. A resigned expression on her face. Bumili ng mga komperensya. Makapasok sa listahan ng 100 sa medikal na komperensya. At makapasok para sa kompetisyon. Narinig niya ang tungkol sa medical conference. Ang unang 3 araw ng medikal na komperensya ay ang lahat ng mga ospital sa Medical Street ay nakipaglaban para sa katanyagan at kumita ng kaunting pera sa proseso. Sa halip, gumastos si James ng pera para sumikat at tulungan ang kanyang asawa na maging top 100. Paano kung nagtagumpay siya? Paano siya maihahambing sa ibang mga doktor na may maraming taon ng karanasan sa kanya? Ay, napabuntong hininga siya. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na suwen si James. Bumisita siya sa opisina ni Quincy. Nag-aaral ng proposal si Quincy. Nang makita niya si Scarlett, ibinaba niya ang mga dokumento at tumayo. "Ma'am," winagaway ni Scarlett sa kanyang kamay. "Quincy, may misyon ako sa'yo." Kabanata 519. "Oo, ma'am," sabi ni Scarlett, "mag-set up ka agad ng pansamantalang departamento. Kailangan kong i-online ang mga tao para makipag-appointment kay Thea sa Doctor App. Bayaran ang bawat taong gumawa ng appointment ng $10. Kung makakarating sila sa Medical Street, tingnan ng personal si Thea para sa isang konsultasyon at ibigay sa kanya ang kanilang boto. Bayad sila ng tig $100 bawat isa." Natigilan si Quincy.
Hindi niya maintindihan ang gustong sabihin ni Scarlett. Ma'am, tungkol saan po ba ang lahat ng ito? Awkward na umubo si Scarlett. Gusto ni James na matiyak na makapasok si Thea sa 100 sa medical conference. Oh, namulat si Quincy. Nakuha ko na. Agad niyang isinagawa ang plano. Siya ay mahusay sa pagpapatupad ng mga plano. Mabilis. Nag-set up siya ng pansamantalang departamento. Nag-recruit ng ilang daang tao mula sa ibang departamento sa kumpanya. Lahat sila ay lumikha ng kanilang sariling chat group. Bawat isa ay binubuo ng higit sa 1,000 tao. Magandang balita. I-download ang Doctor app ngayon at hanapin ang Century Hospital. Piliin si Dr. Thea Callahan. Magpa-appointment at kumita ng $10. Para kumita ng $100. Bisitahin si Thea ng personal para sa isang konsultasyon at iboto siya. Ang lahat ng mga chat group ay may parehong mensahe. Ang ilan sa mga kalahok ay maingat na nag-sign up. Pinili si Thea para sa isang appointment bago kumuha ng screenshot upang ipadala sa kanilang mga leader ng grupo ng pribado. Hindi nagtagal, nakatanggap sila ng transfer. Wow! Totoo naman. Nanay, ibigay mo sa akin ang iyong telepono. Makakakuha tayo ng pera sa pamamagitan ng pag-sign up para sa isang bagay. Matapos ang kanilang tagumpay, kinuha nila ang mga telepono ng kanilang mga kamag-anak at nag-download ng app. Sa sandaling gumawa sila ng appointment, nakatanggap sila ng paglipat mula sa kanilang mga pinuno ng grupo. Na-download din ni Quincy ang Doctor app. Sa loob ng maikling oras ng 1 oras, 3,000 tao ang nakipag-appointment kay Thea. Gayunpaman, hindi ang 3,000 appointment para makapasok si Thea sa tanong na 100. Ang apo ni Jay na si Christine ay nasa tuktok ng listahan. Na mayroong higit sa 200,000 appointment. Ang kanyang mga bayarin ay napakataas sa $3,000 bawat pasyente. Dahil hindi kilala si Thea, wala lang siyang consultation fee. Ay maximize ang exposure, gumawa ng mas maraming grupo at makakuha ng mas maraming tao. Naglabas ng utos si Quincy. Nang makuha ang kanilang mga order, ipinagpatuloy ng lahat na i-promote ito sa abot ng kanilang makakaya. Medikal na kalye, Century Hospital. Umupo si James sa entrance. Kunwari naninigas. Siya ay naglalagay ng isang aksyon para sa sinumang maaaring nanunood sa kanya. Nandito ba si Dr. Thea Callahan? Lumapit ang isang batang lalaki na 17 o 18 taong gulang. Nang makita si James, maingat siyang nagtanong. Nabalitaan ko na kapag nakita ko si Thea para sa isang konsultasyon at iboboto siya, makakakuha ako ng $100. Totoo ba yan? Tuwang-tuwa si James sa narinig. Siyempre totoo. Hindi mo na pumasok. I-click lang ang app na nakumpleto mo na ang iyong konsultasyon. Bigyan siya ng 5 star na rating at maikling pagsusuri. At maaari mong iboto si Thea. Sige. Ginawa ng bata ang sinabi ni James. Nagawa niya ito nang wala sa oras. Sa sandaling natanggap niya ang kanyang boto, ibinigay niya ito kay Thea. Nagpadala siya ng screenshot sa pinuno ng kanyang grupo. $100 ang nailipat sa kanya ng mabilis. Tuwang-tuwa siyang tumalon-talon. Ipinakalat ang balita sa lahat ng iba pa sa grupo. Ibinahagi rin niya ito sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Ito ay isang paraan upang kumita ng magandang kita. Binuksan ni James ang Doctor app. Nasa homepage na ngayon ang impormasyon ni Thea. Sa daan-daang libong appointment. Siya ngayon ay nasa nangungunang 3. Ang kanyang puwang ng impormasyon ay nagpakita na siya ay nakakumpleto ng higit sa 30 konsultasyon na May 30 boto mula sa kanyang mga pasyente. Na tumataas sa bawat minuto. Haha, tumawa ng malakas si James nang makita ito. Makapasok si Thea sa top 100. Walang pawis. Nag-enjoy si Thea sa paglalakad sa Medical Street.
Ang lahat ng malalaking ospital ay puno ng mga tao na may mga nakapila sa kanila. Ang Herbal Biotech, Longevity Hospital, at Celestial Hospital ay partikular na puno at sobrang abala. Ang tanga mo, Thea, paano mo nagagawa ang isang bagay na napakasama? Ang iyong mga appointment ay higit pa kaysa kay Christine. Iniwan mo pa sina Yadriel Willows, Dr. Michael, at Cameron Grimborn kasama ng iba pang mga dalubhasang doktor sa alikabok. Naglalakad lang si Thea, pero lahat ng dumadaan ay nakaturo sa kanya. Ilan sa kanila ang nang insulto sa kanya, she was confused. Bakit siya ay isang pagkukunwari? Kinuha niya ang kanyang telepono. Tiningnan ang doctor app. Halos lumuwa ang mga mata niya sa ulo. Tila, nakakuha siya ng 200,000 appointment at nagamot ang higit sa 30,000 mga pasyente. Siya ang nangunguna. Ano? Nanlaki ang mata niya. Sino ang nasa likod nito? Si James ba? Ngayon alam na niya kung bakit sobrang confident ni James. Wala pang kalahating araw. Pero mahigit 30,000 tao na ang nagamot niya. Ang lahat ng mga doktor sa Herbal Biotech na pinagsama ay hindi man lang umabot sa bilang na ito. Masyadong obvious si James. Wala ba siyang pakialam na malaman ng mga tao? Namutla siya matapos marinig ang mga insulto ng mga dumadaan. Ibinaba ang kanyang ulo at mabilis na naglakad palayo. Hindi nagtagal. Bumalik siya sa Century Hospital. Nakaupo si James sa entrance ng Century Hospital. Mukha siyang kahoy na inukit. Hindi gumagalaw at walang ekspresyon. James. Lumapit sa kanya si Thea. Nagngangalit ang mga ngipin. Tingnan mo ang ginawa mo. Baka mas obvious ka. Thea, anong pinagsasabi mo? Wala akong ideya sa sinasabi mo. Mabagal at kahoy na gumalaw ang bibig ni James. Malinaw na binibigkas ang bawat salita, para siyang robot. Ikaw, 2/5. Sa sobrang galit ni Thea ay namutla siya. Magkano ang perang ginastos mo para ibili ako ng mga boto? Hindi na sila mayaman. Malapit na silang mawalan ng kabuhayan. At narito si James. Gumagastos ng pera sa mga boto. Kahit makapasok ako sa top 100 at mag-qualify sa competition. Ano? Wala akong alam sa gamot. Madi-disqualify ako kaagad sa kompetisyon at magiging katatawanan. Sa sobrang galit ni Thea ay hindi niya napigil ang sawayin si James. Noon lang, nagpakita si Tommy at ang kanyang pamilya. Sumugod sila matapos makita ang rangkang ni Thea sa app. Alam nilang lahat na binili ni Thea ang mga boto. Tumingin si Megan kay Thea. Tumawa ng malupit. Thea, how interesting. Anong biro? Humagalpak ng tawa si Wendy. Nakakatuwa ito. Hindi ako makapaniwala na bumibili ka ng boto. Anong tanga? Paano kung makapasok ka sa top 100? Magiging biro ka pa sa kompetisyon. Ang mga kalahan ay narito upang magsaya. Tinawag nilang tanga si Thea. Gusto lang magtago ni Thea. Isang kakila-kilabot na bagay ang ginawa ni James. Paano niya nagawang gumawa ng napakaraming gulo at gawin siyang katatawanan muli ng Kensington? Maya-maya lang ay may dumating na grupo ng mga reporter. Tinutukan nila si Thea ng mga kamera at camcorder. Thea Callahan, magkano ang nagastos mo para mamuno? Napakatahimik ng Century Hospital. Ngunit mayroon kang higit sa 200,000 appointment at ginagamot ang 30,000 pasyente sa wala pang kalahating araw. Paano mo nagawa? Nagtanong ang ilan sa mga reporter. Nag-init ang mukha ni Thea, gusto niyang lumubog sa isang butas. Wala siyang sinabi kundi umalis na nakayuko, hey. Kabanata 521. Robot na ngumiti si James. Matigas. Tumayo siya, parang kahoy na papel. Step by step, umalis siya sa Century Hospital. Binili niya si Thea sa kanyang rango, na ginawa siyang katatawanan ng Kensington at ang medical conference. Wala siyang pakialam. Umalis siya sa Medical Street. Pagkaalis niya,
Pinag-aralan niya ang paligid para makasigurado na hindi siya sinusundan. Pagkatapos, tumawag siya ng taxi sa Common Clinic. Sa Common Clinic, nandoon si Ron. Kausap niya si May sa clinic. Pumasok si James. Agad namang tumayo ang dalawa at sabay na sinabi, "James." Kinawayan ni James ang isang kamay at umupo habang sinasabing, "Nalaman mo na ba kung sino ang nagtatangkang pumatay sa akin kaninang umaga?" Tumango si Ron. "Nakuha ko na ang lahat ng impormasyon. Sabihin mo sa akin," sinabi ni Ron. Dumating ang mga taong ito sa Kensington 8 araw na ang nakalipas. Sila ay mga mersenaryo mula sa hangganan ng Southern Plains. Bahagi sila ng Purgatory Army. Ang Purgatory Army. Kinaikit ni James ang kanyang mga mata. Sa loob ng 10 taon sa Southern Plains, pamilyar siya sa Purgatory Army. Ang Purgatory Army ay isang pangkat ng mga mersenaryo sa hangganan ng Southern Plains. Kahanga-hanga sila, bilang isa sa mga nangungunang mersenaryong banda sa buong mundo. Gayunpaman, hindi niya alam kung sino ang namuno sa hukbo. "Nagawa mo bang malaman kung sino ang pinuno nila?" Umiling si Ron. "Hindi pa namin na-discover yun. Gayunpaman, alam kong may isang tao sa Purgatory Army ang nakipag-ugnayan kay Jonathan Harris. Kung tutuusin, siya naman." Nagdilim ang ekspresyon ni James. Si Jonathan ay kilala bilang Dr. King, na tila nakakapagpagaling ng mga pasyente kahit 1 pulgada na lang ang layo ng kanilang kamatayan. Siya ang presidente ng National Doctors Association of Geosenge. At least, masisiguro na ni James na si Jonathan ang binanggit ni Dr. King Willie. Siya rin ang utak ng labanan sa Mount Thunder Pass. At muli, sino ang tunay na utak sa likod ni Jonathan? Hindi man lang makapaghula si James. Sinabi ni Ron, nangungunang Universal Hospital ni Jonathan sa medical conference. Tanong ni James, "Naimbestigahan mo na ba ang lahat tungkol sa Universal Hospital?" "Oo," tumango si Ron. Ang registrar ng Universal Hospital ay isang taong nagngangalang Lucas Hamilton. Siya ay isang napaka-misteryosong tao. 5 taon na ang nakalilipas. Kilala siya bilang Diyos ng medisina. Ang sabi-sabi na siya ay isang henyo sa gamot at maaaring gumawa ng mga himala. Lucas Hamilton. Kumunat ang noo ni James. "Sino itong Lucas Hamilton?" Nagpatuloy si Ron. "Sa ngayon ay wala pa kaming unang dumi kay Lucas. Ngunit ang aming mga katalinuhan ay nagsasabi sa amin na pagkatapos na lumitaw ang Emperor sa Kensington, siya ay nagkaroon ng malapit na pakikipag-ugnayan kay Lucas." Napabuntong hininga si James. Dahil nakipag-ugnayan ang Emperor kay Lucas, maaaring isipin ng isa na may kinalaman siya sa labanan sa Mount Thunder Pass. Tanong ni Ron, "Ano ang dapat nating gawin ngayon? Dapat bang hulihin natin ang Purgatory Army?" Nag-wave ng kamay si James. "Huwag kang padalos-dalos. Gusto kong makita kung ano ang gagawin nila sa medical conference." "Opo, Ginoo." Tumango si Ron. Pinag-isipan ito ni James habang sinabing, "Panoorin sina Lucas, Jonathan, ang Emperor, at iba pang mga VIP mula sa capital. Gusto kong malaman ang bawat galaw nila." "Opo, Ginoo." Nag-wave ng kamay si James. "Sige, yun lang. Malaya kang pumunta." Tumalikod si Ron at umalis. Pagkatapos lang niyang umalis ay nagtanong si May, "James, may nangyayari ba?" Napahawak si James sa baba. Nag-iisip. "Hindi ko rin maisip kung ano ang nilalaro nila. Nagkaroon sila ng pagkakataon na tapusin ako ngayong umaga. Ngunit hindi nila ginawa. Ginamit lang nila si Thea para i-blackmail ako. Parang ang gusto lang nila ay hindi ako dumalo sa medical conference." Iniisip niya kung ano ang tunay na layunin ng utak. Maaaring si Jonathan ang nasa likod ng lahat ng ito. At marahil ang Emperor ang tunay na utak. Napakagulo ng lahat.
Parang ang kalmado bago ang bagyo. Malakas ang pakiramdam ni James na ang Kensington ay magiging kaguluhan sa lalong madaling panahon. Ang lahat ng iba't ibang hukbo, partidong pampulitika, at puwersa ay titipunin doon. Mayo. Oo, James. Tinambal ni James ang kanyang mga daliri sa mesa. Malalim ang iniisip. Posible bang makipag-ugnayan sa sinumang mga asasin mula sa Dark Castle? Tumango si May. Maaari kong makipag-ugnayan sa kanila. Sabi ni James. Makipag-ugnayan sa kanila ngayon. Sabihin na nagkakaproblema ka sa Kensington at nangyari ng backup. Kinailangan ni James na kumuha ng ilang eksperto. Ang mga asasin mula sa Dark Castle ay isang solidong pagpipilian. Nakuha ko. Sinunod naman ni May. Nag-type siya ng maikling mensahe sa kanyang telepono. Itim na ahas. Nabigo ako sa aking misyon at nasira ang aking takip. Napatay ko ang middleman. Nagtatago ako ngayon sa Kensington. Pero nasugatan ako. Tulungan mo akong makatakas. Pagkatapos niyang gawin ang mensahe, inilagay niya ang isang numero at ipinadala ito. Pinanood ni James habang ipinapadala niya ang mensahe. Nagtatanong, sino si Black Snake? Sabi ni May, isang SSS-ranked assassin mula sa Dark Castle. Siya ang pinakamagandang assassin na sinanay ng Dark Castle. Pangatlo siya sa mundo at hindi kailanman nabigo sa anumang misyon. Ano ang Black Snake? Pwede ba natin siyang i-recruit? Nag-alinlangan si May. Batay sa naunawaan niya tungkol sa Black Snake, hindi siya madaling ma-recruit. Tapat siya sa Dark Castle. Bukod sa pagiging assassin, siya rin ang deputy leader ng Dark Castle. Tumingin si Jarnes sa kanya at nagtanong, ano ang nangyayari? Nag-alinlangan si May bago huminga ng malalim, hindi magiging madali. Ang Black Snake ay hindi lamang isang assassin na may ranggo sa SSS. Ngunit siya rin ang deputy leader. Bukod sa misteryosong pinuno, pinangalagaan ng Black Snake ang lahat. Napatingin si James kay May. Kung siya ang deputy, bakit mo siya tinext? Hindi ka ba natatakot na susundan ka ng Dark Castle dala lahat ng mayroon sila? Sisigot na sana si May nang mag-beep ang phone niya. Tiningnan niya ito para lamang matuklasan na ito ay isang string ng mga numero. Tumingin si James sa kanila. Nagtanong, ano ang ibig nilang sabihin? Paliwanag ni May, ito ay isang code. Tanging ang mga mula sa Dark Castle ang makakaintindi nito. Ano ang sinabi ng Black Snake? Sabi niya rules is rules. Dahil ang aking takip ay hinaypan. Dapat akong mamatay. At hindi ko dapat pinatay ang middleman. Gayunpaman, gagawin niya ang lahat para makapunta sa Kensington at tulungan akong makatakas. Gusto pa niyang tulungan akong putulin ang relasyon sa Dark Castle at umalis ng bansa. Tinanong ni James, sino ka sa kanya? Sabi ni May, pareho kaming ulila, binili kami ng Dark Castle. Magkasama kaming nag-training simula bata pa kami. Bilang mga assassin, dapat malamig at walang pakiramdam. Pero parang magkapatid lang kami. Tanungin mo siya kung kailan siya makakarating dito. Sige, agad namang sumagot si May. Sa pagkakataong ito, hindi siya nagpapadala ng mensahe sa mga salita. Ngunit sa mga kakaibang simbolo sa halip. Hindi makilala ni James ang alinman sa mga simbolo o numero. Ngunit kabisado niya ang mga ito. Makakakuha siya ng isang tao na mag-decipher ng code mamaya. Si May ay dating assassin. Maaaring nasa ilalim siya ng kanyang empleyado ngayon. Ngunit hindi siya sigurado kung mapagkakatiwalaan niya ito ng buo. Maaari siyang mag-imbita ng mga mamamatay tao at lumikha ng higit pang problema para sa kanya. Hindi nagtagal. Sumagot si Black Snake. Ito ay isang string ng mga numero. Sabi ni May. Sabi ni Black Snake. Busy siya ngayon. Kailangan niya ng 3 araw para makarating sa Kensington. 3 araw. Kinaikit ni James ang kanyang mga mata.
Ito ang pinakamahalagang sandali ng medikal na kumperensya pagkatapos ng 3 araw. Masyadong nagkakataon na maging isa. Dapat alam mo na ang Black Snake ay pumupunta sa Kensington at hindi sumusunod sa utos ko. Mamamatay siya, kung sasabihin mong para magkapatid kayo. Pinagkakaguluhan mo siya, napatingin si James kay May. Alam ko, mukhang seryoso si May. Kumbansihin ko siya, naniniwala akong sapat na siya sa mga madilim na araw pa rin. At gustong-gusto niyang mamuhay sa labas. Mabuti. Bahagyang tumanggo si James. Alagaan mo ang iyong mga sugat. Ipaalam sa akin ng maaga kung mayroon kang anumang balita. Pagkatapos niyang magsalita ay umalis na siya. Tinawagan niya si Ron pagkalabas ng common clinic. Agad na nagpakita si Ron. Sa loob ng isang itim na multi-purpose na sasakyan. Naninigarilyo si James. Sir. Sumulat si James ng isang grupo ng mga numero sa isang piraso ng papel at ipinasa ito kay Ron. Ito ay isang code mula sa Dark Castle. Alamin kung ano ang ibig sabihin nito. Opo, Ginoo. Tsaka, bantayan mong mabuti ang Mayo. Gusto kong makilala ang bawat taong nakakasalamuhan niya. Siyempre, tumanggo si Ron at nagtanong. May iba pa ba? Yun lang. Baka bumalik ka. Bumaba si James at tumawag ng taxi pauwi. Sa common clinic, umupo si May sa isang upuan. Bilang isang assassin, alam na alam niya ang kanyang paligid. Alam niyang binabantayan ang common clinic. At kakaunti lang ang magagawa niya. Mukha siyang nag-resign. Alam niyang walang tiwala si James sa kanya. Wala siyang magawa dahil isa siyang dating assassin. Ngayon, ang pinakamagandang bagay na magagawa niya ay hikayatin si Black Snake. Hanggat sumama sa kanila ang Black Snake, makukuha niya ang tiwala ni James. Doon lamang siya makakaranas ng magandang buhay. Kung hindi, kamatayan lamang ang naghihintay sa kanya. Pakiramdam niya ay napakatagal ng 3 araw para sa kanya. Hindi lang siya makapaghintay. Muli siyang nagpadala ng text kay Black Snake. Nagsagawa ako ng isang misyon upang patayin ang Black Dragon. Nabigo ako at alam niya ang tunay kong pagkatao. Pagkatapos kong makatakas, hinanap ko ang middleman at hiniling na i-escort niya ako palabas ng Kensington. Ngunit sinubukan niyang hilain ang gatilyo sa akin. Kaya pinatay ko siya. Nasasaktan ako ng husto ngayon. Hinahabol ako ng Black Dragon. Wala na akong ibang mapupuntahan. Pwede bang pumunta ka ng mas maaga? Hindi ko na kaya mag-isa. Nag-iingat si May sa hangin sa pagtatangkang akitin si Black Snake sa Kensington. Naniniwala siyang darating siya. Kung may problema siya, pupunta siya sa kanya anuman ang lahat. Yanville. Ito ay isang maliit na bansa sa pagitan ng 28 sa hangganan ng Southern Plains. Sa isang stockade sa Yanville, sa loob ng isang bahay, isang lalaking may tato na ahas sa mukha ang nagbabasa ng text message. Habang binabasa niya ito, napangiti siya. Siya ay Black Snake. Isa siya sa SSS-ranked assassins ng Dark Castle. Siya ang deputy leader ng Dark Castle sa lahat ng assassins. Isa siya sa top 3. Gerard. Opo, Ginoo. Lumapit ang isang malaking lalaki. Utos ng Black Snake. Ipaalam sa tanong na mamamatay tao na pumasok sa Saul. Kensington. Natigilan ang malaking lalaki. Tinanong niya, ano ang ginagawa natin? Ginoo. Tumayo si Black Snake at iginulong ang kanyang mga balikat. May paghihiganti siya sa nakatato niyang mukha. Mag-dragon hunting tayo. Sabay na intindihan ng malaking lalaki. Nasa akin na ako ngayon. Ipagkalat ang salita. Nag-aalok ang Dark Castle ng bounty. Hindi mahalaga kung sila ay magtagumpay o hindi. Hanggat nagpapakita sila, gagantimpalaan sila ng 10 bilyong dolyar. Opo, Ginoo. Agad siyang nag-ayos. Ngumiti ng masama si Black Snake. May, naisip mo ba na hindi ko malalaman na nakikipagtulungan ka sa Black Dragon ngayon? Banibiro mo ako, kung gayon.
Lalaruin ko ang iyong laro. Dapat mamatay ang Black Dragon sa pagkakataong ito. Hindi alam ni James na ang Dark Castle ay nagpadala ng 10 sa kanilang pinakamahusay na mga assassin. Papunta sila sa Kensington para patayin siya. Bumalik si James sa mga kalahan. Pagpasok pa lang niya ay nakita niya si Thea na may pagkabatong ekspresyon sa mukha. Bakit hindi mo ito pinag-usapan sa akin? Umupo si James sa couch pagkapasok niya sa bahay. Malamig ang ekspresyon ng mukha ni Thea. She's scolded. Ito ba ang dahilan kung bakit ka naging confident? Sinabi mo na tiyak na ako ay kabilang sa nagtanong daan. Ang pagbili ko ng paraan dito ay ang iyong solusyon. Hehe, tumawa lang si James. Galit na galit si Thea. Pero tumatawa si James. Halos mapunit niya ang kanyang buhok. Sabihin mo sa akin ng totoo. Magkano ang nagastos mo? Hindi gaano. Hindi alam ni James. Si Scarlett ang nag-aalaga dito. Sa itsura ni Thea, alam niyang galit na galit ito. Sinubukan niyang ipaliwanag. Darling, ang gusto ko lang ay mapasaya ka at bigyan ka ng moment mo sa spotlight. Paano ko malalaman na madaling malaman ito ng mga tao? Masyado na silang matalino ngayon. Hehe, magkano ang nagastos mo? Iyon lang ang inaalala ni Thea ngayon. Ang kanilang pamilya ay nasa huling bahagi na ngayon. Masasabi pa nga ng isa na wala na silang pera. Upang mabuhay ay nangyari ng mga pondo. Ngunit itinapon ni James ang lahat. James, magkano ba talaga ang pera mo? Ano pa ba ang tinatago mo sa akin? Noong binili namin ang Pacific Over. Wala ng credit ang iyong card. Ngunit maaari ka pang makagawa ng 3 milyong dolyar. Ngayon, gumagastos ka ng napakaraming pera sa pagbili sa akin ng aking ranggo. Mas mabuti pang maglinis ka. Kung hindi, hihiwalayan kita. Galit talaga si Thea. Nataranta si James nang marinig iyon. Lumapit ito sa kanya at marahan siyang hinigit sa balikat. Halika, huminahon ka. Ang gusto ko lang ay mapasaya ka. Gumastos nga ako ng pera. Pero ikaw ang lahat sa akin. Sinong may pakialam sa pera kung masaya ka? Lahat ng babae ay gustong makarinig ng mga sweet nothings. No exception si Thea. Medyo kumalma siya sa sinabi ni James. Nagpakita siya ng isang batong ekspresyon at nagtanong. Saan nanggaling ang pera? Hiniram ko. Ang mga mata ni James ay tumingin kung saan-saan at nakakita ng isang stroke ng inspirasyon. Hiniram ko kay Zara. Hindi naniwala si Thea. Si Zara ang namamahala sa Food and Beverage Department ng Transgenerational Group. Nag-enjoy siya sa malaking sweldo. Ngunit hindi naniniwala si Thea na mayroon siyang perang maipapahiram kay James. Agad niyang tinawagan si Zara. May maitutulong ba ako sa iyo? Thea, Zara, pinahiram mo ba si James ng pera? Saglit na nag-alinlangan si Zara. Pahiram ng pera kay James. Pagmamay-ari ni James ang Transgenerational. Siya ay mayaman. Bakit kailangan pa niyang manghiram ng pera? Oo, nakabawi siya sa kanyang pagkatulala. Sabi ni James, mahirap ang pinagdadaanan niyo at kailangan ko ng pera. Kaya pinahiram ko siya. Magkano? Natulala na naman si Zara. Ano ang dapat niyang sabihin? Thea, anong nangyayari? Ginastos ba ito ni James sa mga babae at alak? Hindi alam ni Zara ang sasabihin at natakot siyang masabugan ang cover ni James. Kaya nagsimula siyang gumawa ng mga kwento. Hindi. Napabuntong hininga si Thea. Kalimutan mo na. Sabihin mo lang kung magkano ang hiniram niya sa'yo para malaman ko. Makakakuha ako ng trabaho sa lalong madaling panahon at babayaran kita. Marami ba ang 300,000? Maingat na tanong ni Zara. Ano? 300,000? Buong lakas na pinisil ni Thea ang hita ni James matapos itong marinig. Kinagat ni James ang kanyang mga ngipin. Zara, babayaran kita sa lalong madaling panahon. Pagkababa ni Thea, tumingin siya kay James.
Parang inukit sa bato ang mukha niya. James! How dare you? Si Zara naman ay nagsimulang magtrabaho. Alam mo hindi madaling kumita ng pera. Paano ka makakahiram ng $300,000 sa kanya? 300,000 lang. Ngumiti si James ngunit napatigil at napatikom ng bibig nang makita ang nagyayelong tingin ni Thea. Tumayo siya at sinabing, magluluto ako ng tanghalian. Pumunta siya sa kusina. Mukhang nag-resign si Thea. Hindi niya alam kung gusto niyang tumawa o umiyak. Pumunta si James sa kusina at nagsuot ng apron. Ngumisi siya habang nagsimulang maghanda ng tanghalian. Noon lang, nag-text si May sa kanya. James, nakausap ko ulit si Black Snake. Sinabi niya sa akin na pupunta siya ngayong gabi at tinanong ang aking lokasyon. Ano ang dapat kong sabihin sa kanya? Pagkatapos niyang basahin ang mensahe, pinag-isipan niya ito bago sumagot. Alam mo ba ang repair shop sa kanluran? May isang bundok na tinatawag na Mount Five Valley sa timog ng tindahan, mga 10 kilometro ang layo. Sabihin mo lang sa kanya na nandyan ka. Sige, sagot ni May. Nakipag-ugnayan si James kay Ron. Ron, may update ba tungkol sa code? Sir, kahit ang underground intelligence network ni Jake ay hindi ma-decipher. Ipinadala ko ito sa Southern Plains at hiniling kay General Grant na kumuha ng eksperto. Dapat ay makabalik siya sa akin kaagad. Mabuti, sabihin sa lahat na maging alerto. Baka may aksyon ngayong gabi. Pagkatapos niyang ibigay kay Ron ang kanyang mga order, ibinaba niya ang tawag. Nagluluto ng tanghalian habang nag-iisip. Hindi nagtagal, handa na ang tanghalian. Habang naghihintay ng kanyang pagkain si Thea, bumalik mula sa ospital sina Gladys, Benjamin, at Alisa. Thea, anong ginawa mo? Magkano ang nagastos mo dito? Hawak-hawak ni Gladys ang phone niya. Nakatingin sa rangkang ni Thea sa doctor app. May story expression siya sa mukha niya. Tignan mo ta. Kalahating araw na lang pero mahigit 200,000 appointment ka na at mahigit 30,000 tao na ang nagamot. Sikat na ngayon ang Century Hospital. At walang magandang sasabihin ang internet tungkol sa iyo. Ibinaon lang ni Thea ang kanyang ulo sa kanyang pagkain. Walang sinasabi. Habang kumakain, sinabi ni Alisa, Nay, na-add po ako sa isang group chat ngayon. Ito ay isang grupo na nagsisikap na tulungan si Thea na makakuha ng mga boto. Sinumang gumawa ng appointment ay makakakuha ng $10. Ngunit kung makumplito mo ang paggamot at bumoto kay Thea, makakakuha ka ng $100. Ano? Natulala si Gladys. 3/5. $10 para sa isang appointment. Sa higit sa 200,000 appointment, kailangan mong gumastos ng higit sa $2,000,000. $100 para sa bawat boto at higit sa 30,000 boto. Iyan ay higit sa $3,000,000. Sa kabuuan, mahigit $5,000,000 iyon. Nagulat din si Thea. Napatingin siya kay James. Magtatanong pa lang sana siya tungkol dito nang ituro siya ni Gladys at sumigaw. Thea, tanga ka ba? Bakit ka gumastos ng $5,000,000 para dito? Ano ang punto? At saka, saan mo nakuha ang pera? Para matulungan kang mabayaran ang iyong utang. Binigyan kita ng $10 milyong. Ngunit itinago mo sa akin ang iyong mga personal na ipon. Ma, hindi po. Hindi po sa ganun. How dare you say so? Tignan mo yan. Lumabas ka sa itaas. Kahit na ang mga tunay na doktor ay hindi nakakasabay sa iyo. Hindi alam ni Thea ang sasabihin. Bibusog na ako. Matutulog muna ako. Kailangan kong pumunta sa opisina mamaya. Binaba agad ni James ang kutsara at tumayo na rin para umalis. Hawakan mo, sabi ni Gladys. Sino ang maglilinis kung matutulog ka? Maglilinis muna ako bago ako umalis. Tumayo si James at kumuha ng maliit na stool sa balcony. Doon siya nagsimulang manigarilyo.
Naririnig pa niya ang mga pagtatalo mula sa loob ng bahay. Hindi alam ni James ang sasabihin. Sulit ba itong makipagtalo sa ilang milyong dolyar? Kung alam nila kung magkano ang pera niya, ano ang gagawin nila? Bahagyang ngumiti si James. Hindi pa niya nauubos ang kanyang sigarilyo ay may humila sa kanyang tenga. Tumayo siya. Sinundan ang paghila. Sa sobrang takot ay napasigaw siya. Darling! Ouch! Masakit! Dumadagandong ang ekspresyon ni Thea. How dare you lie to me? James! Gumastos ka ng milyon-milyon dito at itinago mo sa akin. Sino ako para sa iyo? Alam ni James na magagalit si Thea. Mahal, hayaan mo akong magpaliwanag. Ano pa bang dapat ipaliwanag? Bakit hindi ka bumili ng bahay kung milyon-milyon ka na? Gusto mo bang makasama ang mga magulang ko habang buhay? James, ano pa bang sasabihin ko sa'yo? Hindi naman ako gaanong nagastos. Huwag makinig sa kanilang kalokohan. Ang totoo ay naghahanap ako ng isang hacker at nahack ang Doctor app para lihim na baguhin ang data. Seryoso ka pa rin bang nagsisinungaling sa akin? Itinuring mo ba akong tanga? Sige, aminin ko. Gumastos ako ng pera. Gumastos ako ng ilang milyon. Ngunit ano ang ilang milyon? Priceless ka sa akin. Kahit gaano pa kalaki ang ginagastos ko sa'yo. Masaya ako. Saan nanggaling ang pera? Agresibong tanong ni Thea. My own. Sabi ni James habang humahajijek. Tumigil ka sa pagtawa. Maging seryoso. Agad namang natahimik si James. Itatanong ko pa, saan nanggaling ang pera? May ginawa ka bang ilegal? Tanong ni Thea. Natarante si James sa tanong niya. Talagang hindi galing sa tamang channel ang kanyang pera. Pinahiram sa akin ni Henry. Ang pamilya ni Henry ay may bahay na itinayo mga 10 taon na ang nakalilipas sa isang malaking pribadong ari-arian na may mga bundok at kagubatan. Sila ay binayaran ng higit sa 100 milyon para sa pagkuha ng lupa. Ilang milyon lang ang hiniram ko sa kanya. Galit na galit si Thea. Galit siya na nanghiram ng napakaraming pera si James na hindi sinasabi sa kanya. Huwag kang mag-alala. Darling, malapit na akong kumita ng maraming pera. Sisiguraduhin kong maganda ang buhay mo. Trust me, after all these things are over. We will have a sensational wedding that will shake the world. And you will be the happiest woman in this world. Ha! Bumantong hininga si Thea. Malaki na ang utang nila dahil sa pagkabangkarote ng Century Group. Buti na lang. Gumanda ang eternality. Maaari nilang pasiglahin ang kumpanya sa pamamagitan ng kaunting pera ngunit babalik sa tamang landas higit pa rito. Hindi naalis sa kanya ang kapahamakan ni Thea hanggat napatatag ang eternality. Maaari siyang makatanggap ng malaking halaga ng mga dibidendo at mabayaran ang mga utang bilang 1,011 hanggat maaari. Sige, magpahinga ka pa. Kailangan mong pumunta sa kumpanya sa hapon. Ako na maglilinis ng pinggan. Si Thea ay matigas sa labas ngunit malambot sa loob. Naiintindihan niya na gustong paligayahin siya ni James. Gayunpaman, nagbabayad siya ng mataas na halaga para dito. Ayos lang. Mahal, gagawin ko. Umalis ka na at magpahinga. Tinulak ni James si Thea pabalik sa kwarto nila. Pagkatapos, bumalik siya sa sala at naglinis ng mga pinagkainan. 1:00 na ng hapon nang matapos siyang maglinis. Bumalik siya sa kwarto at nagpaalam kay Thea bago lumabas. Nagmaneho siya sa suburb repair shop, ang base ng underground intelligence network ni Jake. Nang matutulog na si Thea, nakatanggap siya ng tawag mula kay Quincy. Thea, libre ka ba mamayang hapon? Oo. Anong meron? Hindi ako abala ngayon at gusto kong mamili ng mga bagong damit. Gusto mong sumama sa akin? Oo naman. Pagkatapos ay pumayag na makipagkita kay Quincy. Nagbihis si Thea at lumabas. Hindi nagtagal. Dumating siya sa lugar na napagkasunduan ni Quincy. Magkahawak kamay na pumasok ang dalawa sa mall. Thea,
Paano kayo nagkakilala ni James? Sabihin mo sa akin. Tanong ni Quincy. Ako at si James. Natigilan si Thea sa tanong nito. Umiling siya at sumagot. Walang gaanong bagay. Sabihin mo. Niyugyug ni Quincy ang braso ni Thea. Mabuti. Walang magawang paliwanag ni Thea. Nag-recruit ang lolo ko ng asawa para sa akin. Dumating si James upang mag-apply para dito at pinili ng aking lolo. Kaya, pinakasalan ko siya. Ayan yun. Nagulat si Quincy. Oo, yun lang. Kumunat ang noo ni Quincy at napaisip sandali. Pagkatapos, muli siyang nagtanong. Nga pala, may nararamdaman ka bang espesyal tungkol sa kanya? Ha? Ano ang ibig mong sabihin ng espesyal? Tumingin si Thea kay Quincy at nagtanong. Wala. Hindi na nagtanong pa si Quincy. Mukhang hindi aware si Thea sa identity ni James. Asawa niya si Thea kaya bakit niya ito tinatago? Isip ni Quincy. Napakahusay na itinago ito ni James. At napakatagal kung nadiskubre ang kanyang pagkakakilanlan bilang sikretong boss ng Transgenerational Group. Ang Transgenerational New City ay walang $1 trilyon. Ang halaga nito ay hindi ang market capitalization asset kundi totoong pera. Ang $1 trilyon ay isang ganap na naiibang konsepto. Ilang tao sa mundong ito ang maaaring gumastos ng $1 trilyon? Isip ni Quincy. Samantala, dumating si James sa repair shop sa suburbs. Repair shop, basement room. Dumating na si May. Pumasok si James sa basement. Ginoo, Hayden, maayos at malalakas na pakiramdam ang umalangaw-ngaw. Kinawayan ni James ang kamay at naglakad papunta sa sofa para maupo. Sabay na tumayo sina May at Ronald. Ginoo, Hayden, James. Sabay na bati ng dalawa. Umupo ka, sabi ni James habang winuwagayway ang kamay. Umupo ang dalawa. May, nagpadala ba ng Black Snake ng anumang balita? Tanong ni James. Umiling si May at sinabing. Hindi na siya nagpadala ng anumang mensahe pagkatapos ipaalam sa amin na darating siya sa Kensington ngayong gabi. Ginoo, Hayden, nag-aalangan si Ronald. Sige lang. It's alright. Sumulyap sa kanya si James at sinabing. Napatingin si Ronald kay May. Ayos lang. She's one of us. Ikan-away ni James ang kanyang mga kamay at sinabi. Aalis muna ako ngayon. Napakabait ni May. Tumayo siya at lumabas ng basement. Ginoo, Hayden, may balita mula sa underworld na nagtanong 10 pandaigdigang assassin ay palihim na papasok sa Seoul at pupunta sa Kensington. Oh, naging interesado si James. Kinaykit ang kanyang mga mata. At nagtanong, ang tanong 10 pandaigdigang assassins. Oo, tumango si Ronald at sinabing, kumalat na sa dark web ang balitang ito. Inilabas ng Dark Castle ang balita at inihayag na kakatayin nila ang dragon sa pagkakataong ito. Katayin ang dragon. Ha! Napakayabang. Humalaklak si James. Ginoo, Hayden, hindi mo dapat maliitin ang mga kaaway na ito. Ang tinutukoy 10 mamamatay tao ay pawang mga ranggo ng SSS na assassin. Sila ay hindi kapani-paniwalang sana at may kakayahan sa mga assassinations. Naunawaan ni James ang lakas ng mga assassin na may ranggo sa SSS. Isa si May sa mga assassin na nasa SSS. Ang kanyang mga kasanayan ay nalampasan kahit na ang 28 bansang martial arts gurus. Walang takot si James, hanggat alam ng mga assassin na ito ang kanilang mga hangganan at hindi ginagalaw si Thea. Magiging madali ang pagpatay sa sinumang lumapit sa kanya. Gayunpaman, hindi nilayon ni James na patayin silang lahat. Nais niyang i-recruit ang mga ito. At kung maaari, plano niyang supilan ang Dark Castle. May, tawag niya, pumasok si May, tumabi, at sumagot. James, alam mo ba na ang tanong 10 mamamatay tao ay ipinadala? Tumango si May.
Nagkaroon ng dark web na umiral sa underworld. Ang isa sa kanilang mga tao ay may access sa dark web. Pumasok siya sa dark web at alam na niya ang tungkol sa balita. Sasabihin na sana niya kay James. Ngunit alam na niya iyon. Seryosong sinabi ni May. Ang nagtanong 10 mamamatay tao ay hindi mas mahina kaysa sa akin. Anong rankang mo? Ikaw 8. Sige. Alam niya ang lakas ni May. At makatwiran para sa kanya ang ika-8 ranggo. Sinulyapan niya si May at sinabing, magkakaroon ng matinding labanan sa Mount 5 Valley ngayong gabi. Baka nasa delikadong sitwasyon ka. Sigurado ka ba sa desisyon mo? Utang ko sa iyo ang buhay ko. Isang karangalan ang tumulong sa iyo. Kahit na ang buhay ko ay kabayaran. Mariing sabi ni May. Sige, maghanda. Nagsama-sama sina James, Ronald, May, at iba pa at nagsimulang pag-usapan ang kanilang action plan para sa gabi. Matapos ang 1 oras na pag-uusap, sa wakas ay natapos na rin nila ang kanilang plano. Ang tanging pinag-aalala lang ni James ay si Thea, bagamat tiniyak sa kanya ni May na kahit na ang mga assassin ay malamig ang dugo at walang awa. Sila ay may kasanayan na etika, pinapatay lamang ang mga nais patayin ng mga amo at hindi kailanman kinasasangkutan ng mga inosenteng tao. Ang mga pangunahing organisasyon ng assassin ay i-blacklist ang mga may kinalaman sa mga inosenteng tao habang nangyayari ang kanilang mga trabaho. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay hindi ito isang simpleng kaso. Posibleng magtangka ang isang mamamatay tao na saktan si Thea alang-alang sa pera. Ronald, nakikinig ako. James, magpadala ng 100 tao para protektahan si Thea ng palihim. Ayokong may mangyari sa asawa ko sa acting ngayon. Naiintindihan. Agad namang pumunta si Ronald para mag-ayos. Sa underground intelligence network na kontrolado niya. Madaling mahanap ang kinaroroonan ni Thea. 100 makaranasang sundalo ng Black Dragon Army ang ipinadala. Nakasuot sila ng plain na damit at palihim na sumunod sa likod ni Thea at Quincy para masiguro ang kanilang kaligtasan. Nagtungo si May sa Mount 5 Valley. Naghintay si James sa repairs shop sa ilalim ng basement. Dumating ang gabi sa isang kisap mata. Nakarating na si James sa bundok at wala pang 1 kilometro ang layo mula sa kuweba kung saan maagang nagtatago si May. Sayang 8 na ng gabi. Kensington Harbor. Isang barko ang lumapit at mabilis na dumaong. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket at itim na sombrero ang lumabas sa bangka. Ang lalaking ito ay ang Black Snake in Disguise. Nakasuot siya ng maskara ng tao at tila isang matandang lalaki. Maraming tao sa daungan. Itim na ahas. Dumating na ba ang lahat? Ikan-away ni Black Snake ang kanyang mga kamay. Ang nagtanong 10 mamamatay tao ay nakarating na sa Kensington at naghihintay sa iyong mga susunod na utos. Nilabas ni Black Snake ang kanyang telepono at nagpapadala ng mensahe kay May. Matapos matanggap ni May ang mensahe, mabilis siyang sumagot at ipinadala ang kanyang partikular na lokasyon sa Black Snake. Isang masamang ngiti ang isinuot ni Black Snake matapos makatanggap ng tugon. Pagkatapos, iniutos niya, ang Mayo ay nasa bundok 5 lambak. Ipasa ang mga tagubilin upang mapupuksa siya kaagad. At saka, ipaalam sa kanila na ang bundok ay tiyak na puno ng mga bitay. Kaya mag-ingat na huwag tambangan ng Black Dragon. Naiintindihan. Agad namang pumunta ang lalaki para mag-ayos. Ang isa pang tao ay humakbang at nagtanong. Ano ang gagawin natin, Black Snake? Ngumiti ng malademonyo ang Black Snake at sumagot. Siyempre, para hanapin si Thea. Ang nakikita kahinaan ng Black Dragon ngayon ay si Thea. Bagamat hindi natin siya kayang patayin. Magagamit pa rin natin siya para pilitin siyang sumuko. Naiintindihan. Mount 5 Valley. Sa malagang kagubatan ng bundok. Magkasamang nakaupo sina James at Ronald na humihit-hit ng sigarilyo sa ilalim ng malaking puno.
Natanggap ni James ang mensahe ni May. Matapos basahin ang mensahe, itinuro niya, nakadaan na si May sa lokasyon. Malapit nang dumating ang mga tao mula sa Dark Castle. Ipaalam sa iba na huwag kumilos ng padalos-dalos nang wala ang aking utos at huwag ilantad ang kanilang sarili. Naiintindihan. Agad na pumunta si Ronald para ipasa ang order. Sabay na pagod sina Quincy at Thea matapos maglakad-lakad buong hapon. Pinili nila ang isang mahusay na pinalamutian sa hotpot restaurant sa Kensington upang kainin at tamasahin ang kanilang pagkain. Quincy. Biglang may narinig na boses. Lumingon si Quincy at nakita niya ang isang lalaking naglalakad palapit sa kanya. Ang lalaki ay mukhang 25 o 26 na taong gulang. Siya ay isang disenteng mukhang lalaki na nakasuot ng puting suit na may pinong mga tampok sa mukha. Caleb. Saglit na natigilan si Quincy ngunit mabilis na nakilala ang lalaki. Kay, ikaw si Caleb Freeman. Ngumiti ang lalaki. Akala ko hindi mo na ako makikilala. Hindi kita nakita sa napakaraming taon. Hindi ko alam na bumalik ka sa Kensington. At sino kaya itong napakagandang babae? Tanong ni Caleb. This is my best friend. Thea. Pakilala ni Quincy. Ngumiti si Thea sa kanya. Papuri ni Caleb. Tiyak na nabubuhay ka sa iyong pangalan. Gusto mo ba kung samahan ko kayong dalawa sa hapunan? Sige, maupo ka na. Ngumiti si Quincy at pinakilala ang lalaki. Thea, this is Caleb. Noong bata pa ako, iisang lugar lang kami nakatira. Ilang taon na tayong hindi nagkita. Ikinagalak kitang makilala. My name is Thea. Maikling pagpapakilala ni Thea sa sarili. Nakangitiling bati ni Caleb. Sa mesa sa hindi kalayuan. Ilang lalaki din ang nasa isang mesa na kumakain ng mainit na kaldero. Nagsimula silang magbantay nang may isang estranghero na lumapit kay Thea. Lahat sila ay nakahinga ng maluwag matapos mapagtantong kakilala ito ni Quincy. Ang mga lalaking ito ay mga sundalo ng Black Dragon Army na ipinadala ni James upang protektahan si Thea ng palihim. Hanggat hindi nasa panganib si Thea, hindi sila dapat magpakilala. Natapos nila ang kanilang pagkain nang wala sa oras. Sa labas ng hotpot restaurant, nakangiting sabi ni Caleb, "Salamat, dalawang magagandang babae, para sa kumpanya. Saan ka nakatira?" Quincy, ibabalik kita. Ayos lang. Magta-taxi na lang ako pauwi. Pagtanggi ni Quincy sa alok. Hindi naman ito nakakagulo. Pinayagan niyo lang akong sumama sa inyo sa hapunan. Ito ang pinakamaliit na magagawa ko para sa iyo. Hindi kami strangers. Giit ni Caleb. Saglit itong pinag-isipan ni Quincy. Saka tumanggo. Sige, maraming salamat. Fair na. Ganyan ang sasakyan ko. Si Caleb ay gumawa ng isang nakakaanyaya na kilos. Nagmaneho siya ng imported na BMW. Niyaya niya sina Quincy at Thea na sumakay sa kanyang sasakyan. Sa likod nila, maraming tao ang sumunod. Pagkasakay ni Thea sa kotse, sumakay din ang mga taong lihim na nagpoprotekta sa kanya sa kanilang mga sasakyan. Matagumpay na nakapasok si Caleb sa driver's seat, sumakay si Quincy sa passenger seat at tinukso. Caleb, hindi ko akalain na ikaw ang tipong mag-spray ng pabango sa iyong sasakyan. Bahagyang ngumiti si Caleb. Sinulyapan niya si Quincy. Pinaandar ang makina. At umalis. Biglang nakaramdam ng pagkahilo si Quincy at hinimete. Ganon din ang nangyari kay Thea sa backseat. Bumalik siya sa upuan matapos mawalan ng malay. Hinubad ni Caleb ang maskara ng tao at medyo nakakatakot na lalaki. Kinuha niya ang phone niya at tinawagan ang Black Snake. Meron ako. Saan ko sila dadalhin ngayon? May mga tao ka sa iyong buntot. Tumungo sa mga suburb at dumaan sa Nine Dragons Tunnel. Susubukan kong harangan sila doon. Naiintindihan. Inapakan ng lalaki ang accelerator at mabilis na tinungo ang mga suburb.
Nagpatuloy siya sa pagmamaneho at hindi nagtagal ay nakarating siya sa Nine Dragons Tunnel. Pagpasok pa lang niya sa lagusan, may dumating na malaking truck sa tapat ng kalsada na hamarang sa sasakyan sa likuran niya. Napagtanto ng mga taong sumusunod sa likod ni Thea ang sitwasyon at balisang tinawag si Ronald. Ronald, may problema tayo. Kinuha si Thea, at hinarangan kami sa Nine Dragons Tunnel. Nang matanggap ni Ronald ang tawag, nagbago agad ang ekspresyon niya, at sumigaw ng, "Whatever happens, ensure the safety of Thea. Paparusahan kayong lahat ng batas militar kapag may nangyari sa kanya." Matapos pagsabihan ng team, naglabas ng isa pang telepono si Ronald at nagdial ng isa pang numero. I-activate kaagad ang intelligence network. Nakidnap si Thea, at ang huling alam niyang lokasyon ay ang Nine Dragons Tunnel. Agad na imbestigahan ito at subaybayan ang telepono ni Thea. Narinig ni James na nasa tabi niya ang parehong tawag. Pagkatapos magbigay ng mga tagubilin, ibinaba ni Ronald ang tawag at lumingon kay James na may matigas na ekspresyon. "James, kinidnap si Thea," sabi ni Ronald. Paano siya nakidnap kasama ang 100 sundalo ng Black Dragon Army na nagpoprotekta sa kanya? Anong ginagawa nila? Saway ni James. Sa sandaling ito, ang buong proseso ng pagpasok ni Thea sa sasakyan ay iniulat kay Ronald. Mabilis na inulit ni Ronald ang kwento kay James. 5 minuto, kunin mo sa akin ang lokasyon niya. Nakakatakot ang ekspresyon ni James. Mahigit 10 kilometro ang haba ng tunnel. At ang paglalakbay ay tumagal ng 10 minuto. Mayroong ilang mga kotse na nakaparada sa loob ng tunnel. Sila ay ilang itim na sasakyan na may mga pekeng plate number. Mabilis na lumapit si Caleb at huminto sa harap ng isa sa mga itim na sasakyan. Agad siyang bumaba ng sasakyan. Ilang lalaking nakasuot ng itim ang lumabas din sa mga itim na sasakyan. Binuksan ng mga taong ito ang BMV at dinala ang 2 babae sa mga itim na sasakyan. Nakalabas din ang Black Snake, itim na ahas. Lumapit sa kanya si Caleb. Ikan-away ng Black Snake ang kanyang kamay. Hindi ligtas para sa iyo na manatili sa Kensington sa ngayon. Dapat umalis ka agad. Binili na kita ng villa sa Arshenton. At may 10 milyong cash sa safe doon. Sapat na para makalimot ka sandali. Salamat. Agad namang nagpasalamat si Caleb. Iniwan niya ang BMV. Sumakay sa isa pang kotse. At mabilis na umalis sa eksena. Sumakay din ang Black Snake sa isang kotse at inutusan ang driver. Go! Ilang minutong pagkaalis nila, mahigit 100 sasakyan ang sumugod sa tunnel. Huminto ang 12 mga sasakyan sa harap ng BMV. Maraming tao ang bumaba sa mga sasakyan. Sinuri nila ang mga sasakyan at walang nakitang tao. F***6. Isang lalaki ang agad na tumawag sa telepono. Si James. Nagpalit sila ng sasakyan. Walang anumang surveillance sa tunnel. Hindi kami sigurado kung anong klaseng sasakyan ang nasa sakyan ni Thea. Mount 5 Valley. Nagdilim ang ekspresyon ni James matapos niyang mabalitaan. Kinuha niya ang phone niya at tinawagan ang Blythe King. Mabilis na nakakonekta ang tawag. Ang boses ng Blythe Kings ay ipinadala sa pamamagitan ng telepono. Anong mali? Kinidnap si Thea. Wala akong pakialam kung anong sitwasyon mo ngayon. Magpadala ka agad ng mga tropa upang harangan ang buong lungsod at mag-set up ng mga bantay sa bawat intersection. Kailangan kong makakuha ng balita tungkol sa aking asawa sa lalong madaling panahon. At saka, nagpalit sila ng sasakyan sa Nine Dragons Tunnel. Maikling ipinaliwanag ni James ang sitwasyon. Ito, ang Blythe King ay may problemadong ekspresyon. Mayroong hindi mabilang na mga kilalang tao sa Kensington. Ito ay nagpapakita na siya ay lalaban sa kanila kung pipiliin niyang magpadala ng mga tropa sa oras na ito. Matapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, sumang-ayon ang Blythe King.
Sige, magpapadala ako agad ng tropa. Binaba niya ang telepono. 4/5. Daniel, Commander. Pumasok si Daniel, sumaludo, at bumati. Ang Blythe King ay nagutos agad na mag-issue ng mga dokumento upang ipadala ang lahat ng mga puwersa ng pulisya ng lungsod upang harangan ang dagat, lupa, transportasyon sa himpapawid at gayon din ang mga pangunahing intersection sa lungsod. Commander, anong nangyari? Nagulat si Daniel at nagtanong. Ang Blythe King ay may bakas ng kawalan ng kakayahan sa kanyang mukha. Tumawag si James na kidnap daw si Thea. Ano? Agad na nagbago ang ekspresyon ni Daniel. At napabulalas siya. Sino ang lakas ng loob na bawiin si Thea? Umiling ang Blythe King. Paano ko malalaman? Kumilos ka na lang agad. Naiintindihan. Mabilis na pumunta si Daniel para isagawa ang mga utos. Naglabas din ng utos ang Blythe King na nagpapadala ng mga tropa. Ang rehiyon ng militar ay umalangaw sa mga sirena. Sa tunog ng mga sirena, hindi mabilang na mga sasakyang militar ang agad na ipinadala. At ang mga ganap na armadong sundalo ay nagtungo mula sa rehiyon ng militar patungo sa lahat ng bahagi ng lungsod. Kasabay nito, nagpapadala rin ng mga helicopter. Matapos ilipat ng Black Snake sina Thea at Quincy sa isa pang sasakyan. Mabilis silang nagmaneho palabas ng Nine Dragons Tunnel. Black Snake, saan tayo pupunta ngayon? Tanong ng driver. May kakaibang kabagsikan sa mukha ng Black Dragon. Ang planong ito ay isang pabigla-bigla. Ang Kensington ay ang kabisera ng medisina at ngayon ay ang taunang pagdiriwang ng medikal na komperensya. Ang lugar na ito ay naging punong tanggapan din ng 5 hukbo. The Blythe King was current in command. The Black Snake would never come to Kensington if it is an ordinary matter. This time, he took a risk to kill James. Alam niyang protektado siya ng maraming tao. Ngayon ay kumalat na ang balitang kidnap ni Thea. Maaaring ipagpalagay na ang mga tropa ay naipadala na batay sa relasyon ni James at ng Blythe King. Kailangan nating lumabas ng lungsod bago ma-block ang mga exit route ng Kensington. Sige, binilisan ng driver at mabilis na pinaandar.